So may bagong update ngayon mga sangkay sa isang pulis patola. No, na masyado pong trending ngayon at pinag-uusapan. Ako, ano kaya ito? Pag-uusapan po natin. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Naway, ayos lamang po tayo dyan. Kamustahin po natin itong pulis patola. No, tingnan po natin ano ba ang makukuha nating impormasyon. Kasi may nag-file na po dito. Sinampahan na po ng kaso. Pero mga sangkay, hindi pa po natin alam kung ano po ang magiging direksyon nito. So alamin po natin ang tunay na katauhan ng taong ito mga sangkay dahil may lumabas po na report tungkol dyan. Okay? Pero bago tayo magsimula, syempre, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, road to 2 million subscribers na po tayo, ha? Malapit na po tayo umabot sa 1.5 million. Grabe. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, gusto mong mapabilang sa dumadaming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, alam nyo na, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, this is very interesting topic na ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Pulis inireklamo dahil sa pambabatikos umano sa gobyerno. Alam nyo guys, itong mga taong mga sangkay, may mga sinumpaan po ito sa kanilang tungkulin. Pagiging isang non-partisan. Ngayon, ang problema dito mga sangkay, nasobrahan po. Nasobrahan po sa kanyang paniniwala at prinsipyo, inilabas po sa social media, pati mga general binabatikos, pati presidente. Ayan o mga sangkay, tingnan po natin yung Facebook niya. Ito bago lang, ngayon lang po ito mga sangkay, tingnan po natin. Ito, mayroon po siya mga patama. Sabi po dito, Gian Fajardo, ano ba yung non-partisan na sinasabi mo? Yung PNP non-partisan? Bakit si Torre pumapanig kay BBM? Explain. Anak ng Tokwa, hindi ba niya alam, mga sangkay? Eto hindi ba niya alam kung sino si BBM? Abay, natural lang yan, nasusunod talaga. Sa Pangulo, di ba? Siya po ay Commander-in-Chief. Tandaan po ninyo, mga sangkay. Siya po ay isang Commander-in-Chief. Si PBBM. Alangan naman sundin. Yung hindi naman halal ng bayan. Ewan ko kung nag-iisip pa po itong taong to. Pero, sabi pa nga, kung sino ang namumuno, yun po yung susundin. Ng military, ng kapulisan. Yun po yun, mga sangkay. Sinumpaan po nila yan. Ano ang kwenta ng pagkakahalal ng isang tao kung susunod ka sa mga taong pinaniniwalaan mo lang? E di wala na sanang pulis. Diba? Wala na sanang pulis. Ito pa mga sangkay, may mga sinasabi pa po siya dito, when in doubt, always choose your dignity and principle. May mga banat pa po siyang ganito. Sabi pa, ito, may banat din po siya. Nowadays, PNP generals don't defend what is lawful and right. They defend who they benefit from. Mga aso kayo. You see, guys? Hindi na po ako magtataka, matatanggal na po ito sa serbisyo. Hindi na po talaga ako magtataka. Kasi nga po itong mga ginagawa niya, nasobrahan po siya mga sangkay. Ngayon, ito pa, wala pa po tayo sa most exciting part mga kasama. Excited talaga ako sa mga susunod na mangyayari. Pero need natin magpahinga. At huwag kalimutan ng bebe time. Sabi po niya, good night but sleep with dignity. Yung problema po talaga sa taong to mga sangkay, nasobrahan. Nasobrahan po talaga sa angas. Ito, panoorin mo natin ang balita tungkol dyan. Ano ba siya? Presidente lang siya. Oh, diba? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Anak ng Tokwa, hindi kinikilala si BBM na Commander-in-Chief. Loko to. Mapangahas ang mga komentaryo sa social media ni Patrolman Francis Steve Fontillas ng Quezon City Police District laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyal ng Philippine National Police. Tutoy siya sa pagtulong ng pamahalaan sa Interpol para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iharap sa International Criminal Court.
Alam nyo guys, dapat kung ano po ang kanyang komento, hindi na po niya sinasa publiko. Di ba may mga sinumpaan po yan, mga sangkay sila, hindi sila po pwedeng, kumbaga, mayroon pong limit na ang kanilang mga sasabihin dyan. Kasi sila po ay alagad ng batas. Sila po ay sumusunod sa Commander-in-Chief. So kung ano man ang kanilang political stand or principle, no? Sila po dapat ay nagsasalita nang wala sa harap ng camera. Siguro sa mga tropa na lang. Doon na lang. Kasi tingnan nyo, may mga pulis ba na gumaganyan? Siya lang, mga sangkay. Giit niya, hindi siya susunod sa utos na labag sa kanyang prinsipyo. Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Hindi pwedeng utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Naknang tokwa. Mali. So, ibig sabihin, pinaparatangan niya na may mali. Sa mga general, may mali kay PBBM. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Kahit tanggalin niya akong pulis. Grabe, no? Grabe tong taong to, mga sangkay. Hindi ko alam kung mayroon pong problema sa, pag-iisip kasi nasubrahan eh. Para sa pamunuan ng pulisya, maituturing na inciting to sedition ang mga pahayag ni Fontilla sa kanyang social media, dahilan para formal na siyang sampahan ng reklamo. Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Pontillas. Grabe. Pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media. Eh, ang problema to, recorded mga sangkay, di ba? Nasa social media mismo yung kanyang pinaggagawa. Na nagpapayan na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno. Yun lang. Sa impormasyon mula sa PNP, taong 2021 lamang pumasok sa serbisyo si Fontillas 2021, ako, batang-bata ka pa, sir. at isinailalim sa gamutan noong 2023 Uy, anong gamutan yan? Teka lang, anong gamutan yan? matapos umanong makitaan ng erratic behavior at pagkakaroon ng mood swing. Uy, ano to? Problema ba to sa pag-iisip? Naitalaga siya sa District Personnel and Holding Admin Section ng QCPD noong February 20 bago umabsent simula March 6. Ibig sabihin, may problema nga sa mga sangkay sa, alam niyo yun, sarili niya. Eh, hindi ko naman sinasabi na kayo na bahalang umusga mga sangkay kasi mukhang mayroong may mental health issues na kailangan harapin mga sangkay, no? Nitong Lunes, nagpakita si Fontilla sa NCRPO headquarters sa Taguig para sa neuropsychiatric evaluation para i-assess ang kanyang mental fitness Naku po, ayan na nga po. na magpatuloy sa serbisyo. Pero muling nag-live si Fontillas at nagpatuloy sa pagtira sa pamahalaan. Ayan na nga po. Ayan na. Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Ayon sa pamunuan ng PNP, bagamat nirerespeto nila ang freedom of expression, kailangan umano maging apolitical at non-partisan ng mga pulis. Correct. Tama yun, mga sangkay. The moment na pumasok ka po sa serbisyo, lalong-lalo na po sa Philippine National Police, ay alam po natin na may mga certain privileges and Correct. rights po natin na has to take a backseat kapag Mismo. ang nakasalalay na po ay yung ating serbisyo para sa greater majority po. Ipinag-utos naman ng National Police Commission ang hiwalay na investigasyon at paghahain ng kasong administratibo laban kay Fontillas. Nako, ayan na nga po. Laki ng problema mo ngayon, sir. Dahil sa umano'y paglabag sa decorum at code of ethics ng PNP at iba pa. Hindi to usaping politika na we're trying to protect certain personalities, but we have to maintain order in institutions. Gagawin natin ang tungkulin natin ng tama at hindi natin papayagan na mabahiran ang reputasyon ng Philippine National Police. This is not a loyalty check. We are not in a rush to conduct any loyalty check. We are sure that members of the Philippine National Police are loyal to the Constitution. Alam nila Mismo. ang tamang gawin. There's no need for Constitution natin eh. Ang mga kapulisan, ang mga otoridad natin, kanino susunod? Sa Commander-in-Chief. Pero bakit niya sinasabi, mga sangkay, na hindi siya susunod? Sinisiraan pa po niya yung Pangulo, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. any loyalty check.
Hindi rin umano papayag ang Malacanang na palampasin ang pahayag ng naturang pulis. Nako po, ayan na nga po mga sangkay, hindi papayag ang Malacanang na palalagpasin ang ginawa ng pulis na ito. Naku, good luck. Kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Kung naaayon po sa batas. Sa pahayag, iginit din ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na walang lugar ang political bias sa pambansang pulisya at hindi maaring magamit ang organisasyon sa personal o political agenda. Diba, mga sangkay? Alam nyo, ganyan lang kasimple. Commander-in-Chief si PBBM. Natural na ang mga pulis. No? Kung ano yung command ng Commander-in-Chief, susunod po sila. Kasi yun po yung sinumpaan sa kanilang tungkulin, mga sangkay. Nasa Constitution po yan. Na itong mga otoridad po natin, walang ibang susundin, mga sangkay, kundi ang batas, lalong-lalo na po. Si PBBM, halal ng bayan po yan eh. 'Di ba? Siya po yung presidente ng Pilipinas. Kung makapagsalita po siya, parang hindi po siya pulis at hindi po siya sakop ng PNP. Diyos mio, Marimar. So, ayun, mga sangkay, good luck po talaga. Good luck. Mukhang siseryosohin po ito ng pamahalaan natin ngayon. Siseryosohin po ito. So, good luck na lang po talaga sa kanya. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.